para sa inyong hapon na ito. So, sa panahon natin ngayon na napakahirap ng buhay, saan di natin alam kung ano yung dinalaman o mga dinadalang problema ng ating mga kapatid na nandito. So, may isa akong katanungan. Meron akong katanungan na isa po pasok. May mga panahon ba na dumating sa buhay niyo na parang napapagod na kayo? O napapagod na kayo mag-serve kay Lord paglilingkod? So, may mga panahon din ba na parang discourage kayo na dahil meron sa inyo nakaka-offense, sa inyo papaligid, o isang may taong hindi mo gusto, o kung bakit nawawala ka sa simbahan, kung bakit may mga nawawala sa simbahan. So, tingnan natin, mga kapatid, kung tama pa ba yung ating puso sa paglilingkod sa Diyos. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Chapter 15, verse 58 ng 1 Corinthians. Basahin po natin. Tayo po tumayo bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Basahin po. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. So tayo po manalangin sa Ama namin Diyos, daral sa langit, maraming salamat po sa araw ito. Nakatayo ulit sa inyong harapan at makapangaral ng salita. Bigyan niyo po makakasa ng lakas at kami niyo maunawaan ng mensahe ito. Ng Banal na Espiritu po ang mangusap sa bawat isa sa amin dito upang palalahanan ng mga mensahe. Patawarin po kami sa mga pagkakasala at pagkukulang po namin sa lahat. In Jesus we pray, Amen. Makakaw po na po lahat. So, the title of our message is Standing Strong in the Lord. So, lahat tayo nakakaranas ng mga ganitong baraw, bibig na parang gusto na natin bumigay sa paglilingkod sa Diyos. So, kapag natiktisod tayo, so, lalo na dito sa loob ng simbahan, siyempre kakasama tayo. So, kung babalikan natin yung buhay ni Apostle Paul, makikita natin ito sa makikita natin dito yung mga unang Kristiyano na kung paano sila is-persecute ng mga tao noon. So, sinalaysay ni Paul ito sa 2 Corinthians. Ano ko yung message? Sa 2 Corinthians, chapter 11, verse 23. No? Inihag na dito kung paano siya naghirap sa kamay ng mga, hindi naman sa kamay ng mga tao, hindi sa yung mga pinagdaanan ng paghihirap kung siya ay nag-ministry. So, sinalaysay niyo po dito yung, verse chapter 23, sabi dito, as the minister of Christ, I speak as a fool. I am more, in labor, more abundant, in stripes above measures, in prison, more frequent, and death of the Jew, 5 times received, I 40 stripes, save one. Thrice was beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck. A night and day I have been in the deep, in journeying often the perils of water, in perils of robber, in perils of my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. So, makita natin dito yung mga naranasan ni Pablo na kahirapan ng habang siya nag-ministry. So, sa kanyang pang-araw, nakaka-receive siya ng mga sinabi na dito. Nakulong siya at yung matinding pambubugbog sa kanya ng mga tao, yung halos yung mapunta na siya sa kamatayan at maraming beses nakatanggap na siya ng mga hampas mula sa mga Hudyo. No? So, makikita natin kung paano sa hirap ng buhay, kinaya pa rin ni Paul na maging matatag sa kabila ng lahat ng mga pang-persecute ng mga Hudyo. So, in our point number 1 is
Be steadfast in the problems we are expecting. So our steadfastness means being strong and unwavering in our faith and belief. So one of the example dito is si Prophet Daniel, no? So naglabas ng utos si King Darius, no, na walang yuyuko sa kanilang Diyos, walang ibang yuyuko sa kanila sa ibang Diyos kundi sa ginawa lamang nilang rebulto, no, sa yung mga pangulo noon, mga gobernador, konsehal, kapitan, nagsama-sama upang dali ito kay King Darius upang ipapasa yung batas. So, habang nung si Daniel umakyat sa bundok sa kanyang bahay, siya yung nanalangin. And nakita nga siya ng kanyang mga kaaway na siya nakuluhod at nanalangin sa Diyos. So, dinakip siya at ibinadala siya sa yungib ng mga leon o si lions din upang ipakain siya doon. Pero, hindi nangyari yung gusto ng mga namumuno o ni King Darius doon. Kundi tinikot ng Diyos yung bibig ng mga leon para hindi siya kainin. So, makikita natin yung pagkilos ng Panginoon kay Daniel. So, hindi tayo bibigyan ng Diyos ang pagsubok sa buhay na hindi natin kakayanin. So, kailangan natin mas maging matatag sa ating pananampalataya at sa harap ng mga hamon at tukso na dumadaan sa ating buhay. So, sa ating next point is, be unmovable in the circumstances we face. So, being unmovable means not being influenced by external or pressure circumstances. So, tingnan natin yung buhay ni Paul. No? Sa kabila ng persecution niya sa kanya, he remained immovable in his mission. Hindi siya sumuko sa pangaral ng Ebanghelyo. So, isa rin sa makikita natin, one of the example is si Job. So, kahit na pinwala sa kanya lahat, kayamanan, o yung kanyang maging mga kanyang mga anak, tapat pa rin siyang naglingkod sa Diyos. Lalo pa siyang pinagpala dahil sa kanyang katapatan. So, Job remained steadfast in his faith. Tapos, tayo, samantalang tayo, mawalan lang tayo ng, mawalan lang tayo ng tumbler o ng panyo. Di ba? Natitisod na tayo, natitisod ka na. Ay, ayaw ko nang mag-church kasi nawawala palagi yung aking mga gamit. So, may mga magnanakaw rito. Di ba? So, yung mga ganyang pag-uugali, o mga ganyan, uy, ganyan, si ganito, si ganyan. Lagi na lang chismis balita sa akin. So, di ba? Yun lang lagi natin nakikita. Tapos, si pastor, lagi na lang pinapatamaan sa preaching. So, alisin natin yung mga ganyang kaisipan natin, no? Yung mga ganitong bagay. So, kung wala pong perfectong church, tandaan po natin yan. So, kung naghahanap ka ng perfecting church, maghanap ka. So, kung may makita ka ba ng perfect church, itong sinisigurado ko, sabihin sa inyo, wala pong perfectong church. So, ngayon, ano yung gusto kong i-point dito sa panito? So, alalahanin natin kung paano ka naligtas. No? Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, hindi ka titingin sa mga ganung bagay. Focus yourself on God. Nandiyan yung mga problema, discussion sa paligid. So, hindi nawawala yan. Nandiyan lang yan sa mga tabi-tabi natin, minsan nasa bahay, church, school. Nandiyan lang yan, nasa paligid natin. So, nandiyan din si Kristo sa ating buhay. So, ano man ang mga unos na dumadaan sa buhay natin, so, lagi natin tatandaan na mayroong Kristo na mas mahirap pang pinagdaanan para tayo iligtas. So, be unmovable in any storm of our life. So, maging matatag tayo kay Kristo na siya yung ating pag-asa sa buhay. So, and our point number 3, and our last, paglit lang naman tayo, be abounding in the work of the Lord. So, makikita natin dito yung
sa Acts, kung paano sila mag-fellowship, kung paano sila mangaral sa mga Hintil at mga Hudyo. So, they breaking bread, fellowship and pray together. So, makikita natin dito yung abounding in the word of the Lord, no? Yung kanilang pag-ministry sa Panginoon. So, mas nakakalugod sa Panginoon kung tayo ay gumagawa sa Kanya. So, napakadaming ministry sa loob man o labas sa simbahan, di ba? So, pwede natin gawin. Pagbibigay ng gospel tracts, hindi natin kaya mag-soul winning. Soul winning kung kaya naman, di ba? And Bible study. Because this is the great commandment, greatest commission of the Lord. So, nakita niyo, kung kanina, nakita niyo yung bisita ni Lendy? Ilan niyo yung classmate namin na hindi kayo nakaabot kasi nun. So, si Star, no? Siya po ay bunga ng ating gawain sa soul winning camp, no? Dahil sa soul winning, meron tayong nataniman na ebanghelyo sa mga puso ng mga tao. Kung last time, maalala rin natin yung testimony ni Kuya Paul sa cemetery, no? May pumunta sila na grupo ng mga, grupo ng mga babaeng lumapit sa kanila nun. And sabi nga is, di ba kayo po yung nabigay sa amin ng Bible, tama ba? So, nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon, no? So, sabi nga, naluma na nga yung Bible nila sa kakagamit. Pero, tingnan mo, nagpapatuloy sila sa Panginoon. Hindi man sila napunta sa atin, sa church ito, pero nataniman sila sa puso nila ng ebanghelyo. At nagpapatuloy sa Panginoon, hindi man sila napuntaan. So, yung epekto na ginawa nila na pag-share ng gospel ay nagbunga. So, being abounding in the word of the Lord, napakahalaga talaga ng ginagawa natin, yung pakikibahagi natin sa ministry. So, napakadaming ministry na available dito sa church. Kung di naman tayo mauubusan dito eh. Kung gusto nyo ng music, meron tayo ng music, instrument, alagaan lang talaga natin yung paggamit. So, ang daming available. Nakasulat naman dyan. Meron tayong music ministry, media ministry, kitchen ministry, at children ministry. So, yung simpleng pagpupunas nga lang, di ba? Lagi naman pinapaalala ni Pastor. Simpleng paglinis mo lang ng simbahan is kind of ministry. Tama? So, kahit maglinis ka lang niya, walis-walis, it's a part of the ministry. So, mga kapatid, our labor, sa ating conclusion, our labor in the Lord is not in vain. Sa lahat ng ating ginagawa ay para sa ikalulugod ng Diyos. So, hindi ito masasayang. At siyang magbibigay pa sa atin ng ganitpala in the end. So, marami man tayong problema na pinagdadaanan sa buhay, pero lagi nating tatandaan na meron kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kung paano niya inako ang ating mga kasalanan. Siya'y namatay at nabuhay muli upang patunayan ang kanyang pagka-Diyos, pagtanggumpayan ng kamatayan at ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. So, mga kapatid, let's examine our lives and commit to being steadfast, unmovable, and always abounding in the word of the Lord. Yun lamang. Amen, Brother Tan. Ang galing nyo. Galing na sa